So magandang araw, gagawa tayo ng video. Usually gumagawa ako ng mga advanced na video para dito. So meron ako mga 5, pero tingin ko ipopost ko to ng una kumpara dun sa 5 na yun. Kasi itong pag-uusapan natin ay another 2019 scenario. So pero ito, energy lockdown mangyayari. Marami naman ang nag-share niyan sa YouTube, panoorin nyo na lang kung paano kayo makasurvive. Pero yun nga, seryoso kasi to eh. Kasi, di ba, power supply na pinag-uusapan dito. So, pagka mawawala na stock ng langis, di ba, or tinatawag nilang gas, LPG, within 30 days from now. So, mid-April yan hanggang katapusan ng April, wala na talagang stocks sa Pilipinas. Yun yung sinasabi nila, which is hindi naman ako naniniwala doon. Kasi nga, ano lang naman yun eh, strategy lang ng global world. Pero yun nga, wala na tayong magagawa dyan. Kailangan lang natin mag-adapt. Diba? So, yung control na lang natin yung magagawa. Pero bibigyan ko muna ko kayo ng background kung gaano kaseryoso to. Kasi marami pa rin sabi, langis lang yan, babalik din yan sa dati. Yun nangyari dati noong 2019, tumagal ng 2 taon, more than pa. So, posibleng mangyari din to na ganun, di ba? Tumagal ng 2 taon. Hindi natin alam, di ba? Sasabihin nila, 3 months lang daw yung brownout. Paano kung tinuloy-tuloy? Alam mo, naranasan ko yung panahon ni Fidel B. Ramos. Everyday nagba-brown out, boy. Biruin mo siguro mga ilan years din yun. Sa, di ba, termino ng president, 6 years. So, doon sa Mandaluyong, laging brown out everyday. So, ganun siya kahirap. Pero, mas malala to kasi langis pinag-uusapan dito, hindi naman brown out eh. So, ito, syempre sa langis, di ba, magtataas yung bilihin. Dahil wala ngang makukuhanan ng langis, which is, di ba, mag-i-stop na yung deliver sa atin pag i-import. So, within 30 days from now. So, meron pa tayong time para makapag-ready. Pero, magkakaubusan na yan ngayon mismo kasi nga, maraming mga tao magpapagas na, di ba? Tapos, mag-i-stock ng gasolina. So, seryoso yan kasi apektado yung pagkain dyan, apektado yung transport. Tapos, yung mga restaurant magsasara din yan. So, parang pareho rin talaga nung lockdown dati. Mas malala to sa tingin ko eh. Kasi energy pinag-usapan natin. Biruin mo, hindi gagana ref. Walang filtering system na tubig. Kasi kailangan ng electricity dyan, di ba? So, paano mo ma-filter yung tubig mo? Inom ka ng tap water. Or bibili ka ng mineral water na mahal-mahal. Siyempre, tataasan nila yung presyo kasi nga, mahirap kunin eh, di ba? Sa supply and demand. So, ganun yung mangyayari dyan. Chain reaction yan. Marami rin mawawala ng trabaho kasi magsasara yung kumpanya. Yan yung mga nasabi ko. So, yung mga establishment dyan, yung mga nasa mall, magsasara yan. Pati yung may mga sinabi ko na dati, yung kangkong chips, maraming pinapasweldo na tao. Yan yung sinasabi ko sa inyo na mahirap i-maintain yung mga business na ganyan. Kaya, oo nga, hindi nga magarbo yung buhay ko. Pero at least, hindi ako masasapul kagaya nila, di ba? Masasapul yung mga yan, yung mga business, MNLA, kangkong chips, tapos yung mga establishment na marami na. Magsasara yan. Kasi nga, nagpapasweldo sila ng tao. Tsaka yung pwesto, umuupa sila ng pwesto, 'di ba? Mahal yung upa sa mall, 'di ba? So, mapupuruhan talaga yan yung mga Starbucks, mga McDo, fast food chain, mga ganyan. So, isipin mo pa rin yung sitwasyon mo. So, pagka walang kuryente, yung pagkain mahal-mahal, tubig, so apektado ka rin, yung refrigerator hindi gagana. Diba? Ganyan yung mangyayari dyan. Tapos lahat ng tao magi-stay lang sa bahay. So parang ngayon pa nga lang lumabas kayo. Parang na, 'di ba? Zombie apocalypse na, 'di ba? Walang tao sa bahay. So ganyan kaseryoso 'yan. Mas malala pa 'yan sa nangyari noong 2019 kasi pinag-usapan natin dito energy. Kabuhayan mo mawawala dito, 'di ba? Malulugi ka. So, kailangan talaga nakastock ka ng pera mo, maraming pera talaga.
Kaya nga yung mga naka-recover nung C19 dati, kuwari ngayon, humakot ng pera. Ngayon sila madidrain. Pero ang kagandahan sa kanila, kung nakahakot sila ng pera, yung mga influencer na milyonaryo, makakasurvive yan ng maybe 2 years, masusurpass nila yan. Yung influencer sinasabi ko kasi, yung pera nila galing yan sa internet money. Hindi yan yung umuupa ng establishment, hindi yung nagpapasweldo ng tao. Pero yung mga may inventory, mga shops, mga nagbebenta ng supply, apektado yan, malulugi yan. So, pati rin yung mga nagbebenta ng mga karne, di ba? Apektado din yan, mga gulay, mga nag-aangkat ng gulay, ganyan yan. So, magagawa na lang natin mag-adjust. So, ito yung mga i-share ko sa inyo. Total, onti lang naman na nakikinig sa mga channel ko eh. Almost 100 lang naman, di ba? To 200, 150. So, although, sarap sana ipagdamot tong knowledge na to, di ba? Pero syempre, 100 lang naman nakikinig, di ba? So, kayo lang masasalba. So, ngayon pa lang, mag-ano na kayo dyan, bumili na kayo ng mga baterya, kandila, tapos mga corn beef, ganyan, noodles, tapos yung lentils, di ba? Lentils. Tapos, ano pa ba? Bili kayo ng electric stove. Medyo weirdo siya, pero mamaya papaliwanag ko sa inyo yan. Kasi kailangan ng electricity, di ba? Electric stove, bibili ka niyan. So, yun yung gagawin mo. Lentils, bigas din. Although, hindi ako proponent yan kasi nga may nanotech. Pero, ano ba naman yung 2 taon, di ba? Pwede mo naman ma-detox yan after netong sigalot na to, di ba? Which is, hindi natin alam. Posibleng tumagal ng 2 years. So, ganyan yung gagawin mo. Tapos, yun, bigas, delata, noodles, pero wag masyado mag-focus doon. Mag-focus ka sa protein, gatas, powdered hindi yung fresh milk kasi fresh milk kailangan ng yan ng ref yan Yung tinutunaw, Milo man yan or whey protein powder din. Kasi sa whey protein powder, 2 scoop lang, sapul mo na yung 30 grams ng protein na kailangan ng katawan mo. Yung lentils, hanggat di mo niluluto is hindi siya masisira. Kaya, mag-stock din kayo ng lentils tsaka mga beans. Black beans man yan, red beans or munggo, ganyan. So, yun yung kailangan yung gawin. Kasi yan yung mga kailangan ng katawan mo, protina. Although hindi kumpleto yung protein ng lentils, kailangan mo siyang haluan ng kanin. Ibig sabihin bigas. Yun yung kulang niya para ma-hit mo yung amino acids na kailangan ng katawan mo. So yun, powdered na gatas, ano pa ba? Bigas, rice cooker. Kailangan mo na yung rice cooker. Kasi hindi ka aasa sa Tapos sabay, yun. Whey powder. Yan yung mga kailangan mo, di ba? Now, dito na papasok yung solar power supply. Bibili ka niyan, hanapin mo sa Lazada or Shopee. Kasi dun may sasaksak yung kuryente mo. Now, kung may solar panel na yung bahay nyo, na dun na kayo umasa, hindi na kayo nakatap sa Meralco, maswerte kayo dahil mas advanced kayo. Ahead na kayo sa 99% ng tao, di ba? Yung tap water, pwede mo na pakuluan na lang yan. Pagtiyagaan mo muna ng 2 taon yan, di ba? Now, kung wala kang ganyan, well, mapipilitan ka bumili ng solar power supply na may solar panel. Which is, i-charge mo yan sa umaga. Di ba? Papaarawan mo. Medyo may kamahalan siya, 4,000 nakita ko sa Shopee or Lazada. Kaya kailangan mo nung electric stove, sinasabi ko sa'yo. Kasi yun yung pangluluto mo di ba? Pero titipirin mo, di ba? Hindi mo yung So, yun yung magagawa mo. Tsaka mag-rack up ng pera. Mag-withdraw ka rin pala ng, as in mismong pocket money in case mag-shutdown. Kasi nga, hindi ka
Hindi ka makaka-withdraw ng ATM mo kasi walang supply ng 'di ba walang supply, 'di ba? Walang supply. Baka nga ma-zero yung balance mo diyan pagkain. Ito nakakatakot dito sa banking system na 'to eh. Baka may posibilidad na ma-zero yung ipon mo, utang ina, 'di ba? Yan yung kinakatakot mo sa bangko eh. 'Di ba? Ma-zero yung pera mo doon. Kaya kailangan mo talaga cash money talaga. Kasi biruin mo, saan ka makaka-withdraw ng ATM, di ba? So, yun na yung problema. Tsaka bisikleta rin pala, ang daming bibilin. So, kailangan mo talaga ng maraming pera. Biruin mo, power supply, solar power supply, 4,000. Kung 300 watts yung bibilin mo, 10,000 pesos. Di ba? So, at least, tatagal naman yun na matagal. Magagamit mo talaga yan sulit. Yan talaga yung isa mas mo kailangan bilhin. Na wag nyo i-share to mga knowledge na to Wag kayo masyadong madaldal Kayo lang shineran ko nito. Baka mamaya dadaldal nyo yung kapitbahay nyo, naunahan na kayo. Diba? So, yan yung mga gagawin mo. Bili ka na rin ng bisikleta ng tigta 3,000. Now, yan yung sinasabi ko sa inyo, diba? Kailangan maging strategy kayo ahead of the time. Take note, may 30 days ka pa from now bago mag-shutdown. Siniseryoso ko to, kaya nga sa Facebook, post ako ng post na ito. Kasi putang ina talaga na ito eh. Pero mo talaga, mas malala pa to dun sa C19 na sinasabi natin. Kasi yung C19, pwede mo naman tanggihan yung alok nilang bakuna eh. Kung wari, ayaw ka nilang papasukin. Hindi ka pwede pumasok dahil walang, fuck you, di ba? Pakialam ko sa inyo, di ba, mawalan ako ng trabaho kaysa ipasok nyo sa akin yan, di ba? Diba, yun yung meron kang choice doon sa nakaraan. May choice ka. Kahit na mawalan ka ng trabaho, hanggat malakas katawan mo, may choice ka. Ito, ang usapan dito, power source Manghihina kung wala kang power source, manghihina ka. Anong kakainin mo, di ba? Kailangan lutuin yung mga pagkain. Hindi naman pwedeng umasa ka na lang ng Ayun nga, pwede ka naman gatas, yun nga, yung binanggit ko sa'yo, powdered na gatas, di ba? Tsaka yung whey powder, di ba? Yan yung mga Tapos mag-stock ka rin ng mga sabon. Isang beses ka lang magsabon, tipirin mo yung sabon mo. Tapos yung shampoo mo, mga isang pisil lang. Hindi mo na kailangan na masyadong siguro mag-stock ka ng mga 6 na bote ng shampoo. Tapos sa sabon, estimate ko 10 mo na, di ba? 10 mo na, tapos sabay yun, isang beses ka lang magsabon, di ba? Tapos tipirin mo yung tubig. Sa papalayan yung tubig, syempre hindi rin tatagas yan dahil ganito ka seryoso yan. Kaya sinishare ko na sa inyo, hindi rin pala tatagas yung tubig. Di ba? Hindi ba ka bullshitan yan? Pag walang energy source sa buong Pilipinas, hindi rin tatagas yung tubig. Zero yan. Dahil kailangan rin ng kuryente niyan, di ba? Kailangan ng para mag-open and close yung valve ng tubig, di ba? Yan yung sinasabi natin na napakaseryoso na itong problema na to. Kaya nga, post ako ng post sa Facebook ko na panay ganyan eh. Although nangaasar ako ng mga under-servidor doon, pero napakaseryoso talaga nito. Kasi nga, mawawalan talaga ng kuryente. Mahirap talaga dito. Isipin mo na lang, para ka nasa ice age, pero tropical country. Ganun mangyayari. Kasi para kang barbaro nito. Isa pa pala yan pa rin kalaban mo. Paano yung mga nag-hystereo na tao? Tsaka yung mga diba? Kailangan mo magstay sa bahay niyan. Now, may aso naman kami dalawa. Medyo advantage pa yun kasi kakahol yun, diba? Kung may mga masasamang loob na dyan. Tsaka pwede mo nang atakihin, di ba? So, kailangan yung gobyerno maglagay talaga ng mga pulis dyan sa kalsada kasi nga ang nakakatakutan mo yung kapwa hayop mo rin nagagawa ng kahayupan, di ba? Tsaka wag mo i-share yung ganitong knowledge sa kanila. Wag mo i-share yung knowledge. Yung pera mo ngayon 5,000, bili mo ng power supply yan. Bili mo ng power supply na solar na may panel. Wag ka bibili ng walang panel kasi hindi ma-charge dahil kuryente siya. Siya sa kuryente. Kandila,
asin din pala, asin. Kasi merong unlimited na kandila. Gumagawa kami dati nun eh. So, turuan ko kayo. Kuha ka ng isang basong maliit. Tapos, lagyan mo siya ng mga asin. Tapos, lagay ka ng parang, mitya. Tapos, may bulak. Itatayo mo dun sa may asin. Tapos, lagyan mo ng oil, mantika. Unlimited yung ilaw na yun. Ibig sabihin, hanggat di mo hinihipan. Ewan ko kung tingin ko hindi, kasi ginagawa namin yun dati. Pag nagba-brownout. Kasi nga naabutan ko yung regime ni Ramos na putang ina, di ba? Brownout ng brownout everyday, putang. Kaya nga labas ako ng labas nun eh. Nung panahon na yun eh, di ba? Brownout ng brownout. Nahinto na lang nung hindi na siya yung presidente. Nagpalit na ng ganun nangyari. So, alam ko yan. Pero itong mangyayari ngayon 2026, mas malala pa sa na-experience ko dati na brownout ng brownout everyday. Diba? Kasi ito talaga, total to eh. Total, walang power talaga. Total talaga to. So, yun yung tinuro ko sa inyo, diba? Maliit na baso, asin, lagyan mo ng asin, tapos yung mga luma yung mantika, ilagay mo doon. Tapos may mitya, tapos mayroong, parang pang cotton buds, yung i-korte mo ng ganon, tapos sindihan mo. Posporo pa pala, kayo ng posporo. Mag-stock kayo ng posporo. Kailangan nyo yan para sa kandila. Kasi wala talagang kuryente. Pero yun nga, kung may budget ka 5,000, tangina, di bumili ka ng solar power supply, di ba? Hanap-hanap ka na ngayon, di ba? Siguro dyan mo na lang ilaan yung pera mo sa solar power supply. Hindi siya biro kailangan mo talaga to. Now, yung mga naswertehan, yung buong bahay nila nakatap na sa solar panel. Dati naisip ko na rin yun na ganun. Kaso pinapanood ko sa YouTube, may mga mag-i-install nun, tapos almost kalahating milyon din pala yung aabutin. Pero ang kagandahan nun is makakatipid ka sa kuryente, di ba? Pero ganun pa nga rin, mahal din yung panel kalahating milyon, di ba? So parang kung kukomputin mo yung, tingin ko sa ngayon, mas advisable ngayon mag-solar panel. Dahil, syempre, pagka bumalik man tayo dun sa normal na sinasabi nila, which is hindi ako naniniwala kasi once na nag-inflate na yung presyo ng bilihin is dun na siya. Never ako nakakita na bumababa. Kuwari, 200 na yung crudo, yung gasolina, hindi na yan bababa. Ganun na talaga yan. So, yung mga nag-solar panel dati, pucha, sila yung kukubra ngayon, di ba? Kaso may lifespan yan Parang 20 years ata. 20 years, tas papalitan mo na naman ng panel tsaka mga wirings. Which is sulit na rin, di ba? At least meron ka ng pundasyon. Alam mo na kung paano i-install, alam mo na kung paano So, yun pa pala, yung Wi-Fi din na Starlink, advantage din siya. Kung nakatap ka sa Starlink is, solar din yun So, advantage yun kung, kaso may bayarin ka ata nun 1,000 or 3,000 naman sa internet yun Yung pa pala, mag-stock rin kayo ng tissue paper, di ba? Tapos, sabon na panlaba. Yan. Ngayon, mag-stock na kayo ngayon. Kuwari, wala kang ginagawa, tas may pera ka, unahin mo muna yung power source, siyempre, di ba? Kasi yun yung magagamit mo talaga panluto, tsaka pang sterilize ng tubig mo. Kasi yung tap water, basta mapatay mo yung bacteria, okay na ma-ingest mo yung heavy metal tsaka chloride nun. Basta mapatay mo yung bacteria nung tubig na pinainitan mo. Kasi dati wala pa namang filter dati, papakulo lang kami. Naranasan ko yan, wala pang filter na water. Binibenta, puro distilled lang. Pinapakuluan lang namin yung mga tubig. Ang mahalaga dun, yung hindi ka magtatae, mapapatay mo yung bacteria. Although, nahigop mo yung heavy metals, pero tsaka mo na asikasuhin yan, di ba? Dahil, ang usapan kasi dito, emergency, di ba?
So yung mga sinishare ko sa inyo na mga kapritsyohan dati na heavy metals detox, tsaka yung patatas, karne, tsaka nyo naalalahanin yan. Mag-focus kayo sa survival na strategy para malagpasan nyo yan within 2 years, di ba? So, hihingan ko yung kuya ko siguro para magpadala ng pera sa nanay ko. Kasi nasa Amerika yun eh. Mama ko wala namang pera to eh. Maasa lang din to sa amin. So yun yung magagawa natin, di ba? Na strategy na lang talaga. Tapos wag ka na lumabas gaano. Kasi, di ba, isa yung problema natin, di ba? May mga kapwa hayop tayong kasama rin, di ba? Buti sana kung kagaya natin na hindi naman mananakit, di ba? Paano kung naulol yan dahil sa gutom, di ba? Putang ina, isa pa yung kalaban mo. Ang pinagdadasal ko na lang talaga is tong gobyerno maglagay ng mga pulis talaga, tsaka Although may mga CCTV naman kada poste ng pero ganun pa nga rin, di ba? Kasi pagka bumalik tayo sa ganyan, alam mo yung law, wala na yan eh. Hindi na masusunod yan dahil sa daming tao na in survival mode eh. Diba? Sisiraan ng ulo yung mga yan dahil gutom eh, diba? Alam mo yung mga aso, diba, pag nagugutom, nagsusuka sila. Ganon din yung tao, parang Tas, ang problema sa tao kasi nasisiraan ng ulo talaga, tas nananakit, diba? Hindi mo maiiwasan yan dahil bis lang din naman yan kagaya mo. So ano pa ba? Yun, ganun ka kalupit tong mangyayari. So binigyan ko na kayo ng background, pati yung mga nagbi-business dyan, huwag kayo mainggit dyan. Kaya nga hindi ako nagparami ng hindi ako nag-business na may inventory or Yung business rin ng kapatid ko, serbisyo lang yun eh. Ibig sabihin walang physical na binibenta. Service lang siya. Bibigay ko sa iyo itong service na to, bigyan mo akong pera. Ganun yung business ng kapatid ko. Which is service-based siya eh. Kaya ang papaldo dyan yung may mga application, mga ganyan. Pero yung mga business na benta, yan yung maapektuhan ngayon. Kung food ka, syempre may bibili ng food mo dahil basic necessity for survival. Yun nga lang. Mahihirapan ka naman sa pagpapadeliver dahil wala nga Sinong willing ngayon? Diyan talaga, ngayon talaga lalabas talaga survival skills ng mga tao. So yung mga willing talaga na magbisikleta, na gawing runner, delivery boy, sila kikita. Yun nga lang, mapapagod sila. Tapos kakain din ng malakas, di ba? So tingin ko, walang willing talagang gumawa ng ganyan, di ba? Isa pa pala yung kalaban. Tapos ngayon pa nga lang, nag-i-start na sa balita. Dumoble yung commuters sa sa kalye kasi nga sinesave ng mga mayayaman yung gasolina nila sa kotse na full tank. Ayaw nila gamitin yung yung kotse nila, 'di ba? Ang gagamitin nila yung resources ng ibang jeep, bus, ganyan. 'Di ba, papasok. Pero ang tanong, hanggang kailan yung gagawin 'yan, 'di ba? Kaya nga magpalakas kayo, training na kayo ngayon, di ba? So yung pagte-training ko ng 3 taon, magagamit ko yan pag naglalakad ng malayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung dati, naglalakad ko lang 20 minutes papunta Superman. Ulul, magagamit ko siya ngayon, di ba? Dahil yung stamina mo, sanay ka na sa hirap, hindi ka mabibigla. Putya, yung mga hindi sanay maglakad ng 20 minutes, kilometro, Putya, magkakasakit yan. Alam mo ba pag nabigla yung tao, try mo mag-push up ng 20, baguhan ka pa lang, promise, sasakit katawan mo, tas para kang tatrangkasuhin. Diba? Hindi naman ako nag-push up ng 20 na binigla ako sarili ko eh. Nag-start ako sa 5, diba? Tapos ginawa akong 20. Tapos yung 20 minutes na full body workout. Kaya ngayon pa nga lang, batakin nyo na yung katawan nyo. So yung mga sumunod sa yapak ko, yung nag-start ng training, yan, patigasan talaga, makakalakad yan ng 5 kilometrahe.
Now, sasabihin nyo, cope, ulul. Anong cope? Yung pagte-training para yan sa health mo, di ba? Dahil yung unexpected na mangyayari, kagaya nito, ayan na nga, di ba? Tapos, itong mga sinishare ko pa sa inyo na dapat nyong gawin, tsaka dapat nyong i-stock. Nag-iisip pa ako kung ano pa dapat nyong bilhin eh. Sabon, shampoo, sampung sabon, tapos shampoo, mga 6 na bote. Kasi hindi naman na-expired yun. Kahit naman may expired yung shampoo, ano naman yan eh, may grace period eh. Ano pa ba? Alcohol din. Alcohol yun. Huwag na kayo bumili ng mga kape-kape, mga ganyan, mga extra. Huwag na. Nag-focus na lang kayo sa gatas. Tsaka sa mga beans, di ba? Mag-focus kayo sa beans. Kasi yung beans tatagal yan eh. Kahit ma-stock mo na 1 taon yan, basta niluto mo sa mainit na tubig, papalag yan, di ba? Tapos bigas din pala. Di ba? So far, ang aabuti ng pera mo sa pag-i-stock is almost 30k or to 40k, di ba? 30k to 40k. So, 2 buwan yan sa minimum wage earner. Pero kung may pamilya at anak ka, wala na akong mapapayo sa iyo, brother. Kasi mahihirapan ka eh. Kasi may pamilya at anak ka eh. Yan yung, alam mo na, desisyon mo simula dati pa na nagkamali ka, di ba? Mapapayo ko na lang sa inyo, maghigpit na lang kayo ng sinturon at unahin nyo yung power source. Tsaka gatas din pala. Gatas at whey powder, tsaka yung beans, tsaka bigas. Yan yung unahin nyo. Kasi yan yung tatagal talaga ng years eh. Na kahit ma-stock hindi masisira, di ba? Kailangan mo nga lang ng tubig, papainitan. So, tingnan mo yung mga bibilin mo. Electric stove, solar power supply, gatas, beans, bigas, whey powder, ano pa ba? Tissue paper, shampoo, sabon. Mag-stock din kayo ng mga gasolina. Kung meron kayong mga drum dyan, pumunta na kayo ng Shell, paunti-unti. Huwag nyo kayo magpapahalata. Mag-tricycle kayo, tapos punta kayo doon. Pag antayin mo yung tricycle para sabi mo sa tricycle, antay ka muna dahil pupunuin ko lang tong galon. So kada labas mo dapat purposeful. May ginagawa ka na in advance bago manyari yan 30 days from now, di ba? So yan yung pinapayo ko sa inyo, di ba? Although hindi ko siya magagawa dito sa bansa na to. Pero bahala na, di ba? Bahala na talaga. Pero yun nga, mas concern nga ako sa nanay ko dun sa Pinas, di ba? Tsaka sa inyo din, di ba? Kaya sinishare ko rin to sa inyo. Ito huwag nyo i-share to pagdamot nyo to. Dahil yung mga ibang nag-share dyan, hindi naman sinushoot yung puro pananakot lang. Sabihin ito gagawin. Tsaka yun pala, mag-withdraw din kayo ng cash. Withdraw mo yung kalahati ng ipon mo. Kung nakaipon ka ng 500k, withdraw mo yung 250. Kasi hindi mo masasabi, di ba? Kailangan mo ng cash money talaga, cash money. Kasi pag nag-shutdown yan, ano pambibili mo, di ba? Wala kang pambibili. Umasa ka sa online, di ba? Sana magkaroon dito ng makakuha sila ng power supply dito. So yun yung mga gagawin mo. Yun pa pala, mag-withdraw ka ng pera. Kailangan mo ng physical money. Hindi pwedeng nasa bangko yan dahil wala kang magagamit na ATM, wala kang power supply, di ba? So yan yung mga gagawin nyo. So tingin ko naman, cover ko naman lahat. So paano? Kita-kita na lang uli. Baka ito na huli kong video, di ba? Hindi pa naman. Hanggang 30 makakagawa pa naman din ako. Pero yun nga, in advance ko na to para makapaghanda rin kayo, di ba?
So, ayun, idadagdag ko na lang din, kuha na rin kayo ng mga kahoy panggatong, di ba? Tapos sabay para makapagluto kayo, just in case wala kayong solar power supply. Umasa na lang kayo dun sa posporo, tsaka yung panggatong, di ba? Tsaka, yun, LPG. Magbili na lang kayo din ng LPG, siguro mga 2 tangke, di ba? So, ganyan gagawin nyo, di ba? Para makasurvive. So, yun lang dadagdag ko. Kasi, yung solar power supply mukhang mga electric pan lang maanuhan nun eh. Hindi niya kaya siguro yung yung electric stove kasi mataas wattage nun eh. So, baka hindi kakayanin LPG talaga or panggatong na luto. Ang magagawa lang ng power supply na ng solar is mini ref siguro. Mini ref pwede. Mini ref tsaka yung electric pan, cellphone, television, ilaw, yun lang. Diba? So, paano yun lang? Peace.